ko po, Ate Claire, ano na naman 'tong katangahan ng pinagsasasabi mo? Kung hindi ka ba naman nuknukan ng katangahan, bakit mo isisisi sa mga guro? Bobo ka ba? Ikaw yata yung walang modo, 'no? 'Di ka yata minahal ng teacher mo nung nag-aaral ka. Go. Hello mga Vex, another issue naman pag-uusapan natin at makikisawsaw tayo dahil talaga namang trending at nag-iinit na ang madlang people sa naging salaysay ni Ate mo Claire. Ate mo Claire, bakit ganyan naman ang sinabi mo sa mga guro? So for today's video, gagawa tayo ng reaction regarding sa sinabi niya. Ate Claire, humanda. Handa ka sa akin, di ba? So ito na, simulan na natin mga Vex. Are you ready? Mag-ready ka na, Ate Claire, ha? Oh my God! Diyos ko po, Ate Claire. Ano na naman 'tong katangahan ng pinagsasasabi mo? Kung hindi ka ba naman nuknukan ng katangahan, bakit mo isisisi sa mga guro kapag may karahasan o krimen na sangkot ang isang estudyante at paaralan? Are you blind? Bobo ka ba? Tuturuan kita. Go. Ayan. Minsan na po natin nakita mismo, ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Ayan, so narinig mo yung sinabi mo, Ate Claire, kung hindi ka ba naman nuknukan ng kagagahan, kung nasabi na ang mga guro mismo ang nagtuturo sa mga estudyante para maging walang modo, bobo ka ba? Ikaw yata yung walang modo, no? Di ka yata minahal ng teacher mo nung nag-aaral ka. Go, mag-enroll ulit. Alam mo, Ate Claire Castro, no, sana bago ka magbitaw ng mga salita, dapat inaalam mo muna ang mga bagay-bagay. Pero sa nakikita ko, parang nagiging padalos-dalos ka ata. Lagi ka na lang nagmamagaling sa harapan ng camera at media na feeling mo napakatalino at napakagaling mong tao. Di ba? Ito paano kung pagod ka na sa trabaho mo, pwede ka naman magpahinga, no? Hindi yung kung ano-ano pa yung sasabihin mo. Nakakasakit ka lang. At ito paano, dapat kung magsasalita ka, Ate Claire, tungkol sa mga guro, dapat alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila bago sila maging guro. Yes, hindi ganun kadali. At ngayon, naganap na silang guro, dapat alam mo rin kung gaano kahirap ang trabaho nila bilang isang guro. Ate Claire, mukhang hindi mo alam. Hindi porket estudyante at paaralan ang sangkot sa isang insidente, magbibigay ka na agad ng konklusyon na kasalanan ito ng mga guro. Are you blind? Are you shit? Ay tang-tangahan, di ba? Ito paano, bago mo husgahan ang mga teachers, Ate Claire, baka pwedeng tignan mo muna kung ano talaga ang pinapasa nila araw-araw. O gusto mong ikaw ang ipasa nila. Gusto mo yun? Go. Dahil ang teacher, no, hindi lang yan pumapasok sa classroom para magsalita sa harapan ng mga estudyante o para magturo. Gumagawa ng lesson plan, gumagawa ng mga teaching materials, nagche-check ng mga sandamakmak na mga papel, di ba? May mga meetings pang pupuntahan, may mga activities pang pupuntahan o gagawin, may mga deadlines silang hinahabol. At higit sa lahat, no, may dose-dose ng estudyante at minsan pa nga, no, daan-daan ng mga estudyante ang kailangan nilang turuan, bantayan at gabayan. Isipin mo yun, Ate Claire, no? Isipin mo to, diba? Iisang teacher tapos papasok siya sa iba't ibang section. Tuturuan ang napakaraming bata na may iba't ibang ugali, iba-ibang problema, di ba? Iba-ibang pangangailangan. Yes, grabe, maghapon nilang ginagawa yon. At pagkatapos ng 8 oras niyan na pagtuturo sa napakaraming estudyante, no, hindi ibig sabihin na tapos na ang kanilang trabaho. Ate Claire, makikipagbuno pa yan sa matinding traffic at biyahe pauwi para lang makapagpahinga ng maaga at maayos. At pagkatapos niyan, pag-uwi pa sa bahay nila, hindi pa natatapos ang lahat ng kanilang kalbaryo, Ate Claire. Dahil pag-uwi nila sa bahay, mag-aalaga pa ng pamilya yan, mag-aasikaso pa sa bahay. At yung mga paperworks na hindi nila natapos sa eskwelahan, minsan iuwi pa yan at tatapusin nila magdamag yan. Minsan nga hanggang madaling araw, minsan wala pang tulog.
At pagkatapos niyan, Ate Claire, gigising sila ulit, papasok ulit, magtuturo ulit. Isipin mo yun 'no, 5 araw sa isang linggo na paulit-ulit nilang ginagawa ang kanilang trabaho. Kaya ang tanong ko sa'yo, Ate Claire, talaga bang teachers ang may problema? O baka naman may mas malaking problema na ayaw nating harapin? Ano yon, Ate Claire? Nahihirapan ka ba? So at ito pa, no, Ate Claire, idagdag pa natin yung mga pasanin ng mga guro na sinisisi mo. So kapag sa eskwelahan, di ba, kapag kulang ang classroom facilities, alam mo bang si teacher ang sumasalo? Kapag kulang ang mga kagamitan, alam mo bang pera ni teacher ang ginagamit para bumili tulad ng chalk, floorwalk, whatsoever, kung anik-anik pa na pwedeng magamit sa loob ng eskwelahan. Isipin mo yun, ikaw ang kailangan maging teachers, counselor, disciplinarian at minsan taga-ayos pa ng kakulangan sa classroom na dapat sana ginagawa yan ng gobyerno. Kaso wala eh. Iba yung sinabi ni Ate Claire mo. Sinisi pa nga yung teacher. Kaya grabe ka, Ate Claire. Yeah. Are you crazy? Yeah, karing lang. So ayun na nga no, kapag may batang nagiging marahas, ang tanong agad, bakit hindi naturuan ng teacher? Bakit hindi naturuan ng tama? 'Di ba? Biglang sasabihin mo, Ate Claire, kasalanan 'to ng mga teacher kasi sila minsan ang nagtuturo para maging walang modo ang mga estudyante. Like what the fuck, Ate Claire? Wag puro si teacher ang sisihin natin. Wag puro si teacher ang ituturo natin. Minsan hanapin din natin nasaan ang magulang, nasaan ang guidance intervention, nasaan ang sapat na suporta sa paaralan, at higit sa lahat, nasaan ang responsibilidad ng gobyerno na tiyaking ligtas ang mga paaralan. Nasaan nga ba, Ate Claire? Meron po ba? Dapat yun ang sinasabi mo para natutuwa naman yung mga teacher, di ba? Kasi alam mo, Ate Claire, napakadaling magsalita, napakadaling magbigay ng pahayag. Oo, nandun na tayo. May responsibilidad din ng mga teacher pagdating sa mga ganyang usapin, no? Pero hindi lamang si teacher yan dahil ang values ng isang bata ay hindi nabubuo sa loob ng classroom lang. Nagsisimula yan sa loob ng bahay, sa pamilya, na iimpluwensyahan yan ng barkada, hinuhubog ng komunidad, at epektado ng buong environment na ginagalawan ng bata. Kaya kung may mga batang nagiging marahas, no, huwag nating gawing shortcut ang pagsisi sa teacher. Ate Clea, makinig. Dahil ang dahil ang pagsisi ay hindi solusyon, 'di ba? Kung gusto nating maging ligtas sa ang paaralan, kailangan natin ng konkretong aksyon. Makinig, Ate Claire, isulat 'to ha. Okay. Mas maayos na security, check. Okay, mas maraming guidance, professional, lagyan mo, check. Mas mabilis na intervention, pasulat, check. Yes. At higit sa lahat, no, sapat na suporta sa mga teachers. At syempre, mas maayos na learning environment at malinaw na koordinasyon sa pagitan ng parents, teachers, schools, at higit sa lahat, Ate Claire, pasulat po, ang gobyerno. Yes. Nakikinig po ba? Dahil alam mo, ang teacher ay guro. Hindi siya dapat gawing scapegoat sa bawat problemang hindi kayang lutasin ng buong sistema. At ito pa, UC Claire Castro. Kung talagang gusto nating pag-usapan ng values formation, pag-usapan natin ng buo. Malawak kasing usapin yan. Huwag nating piliin kung sino lang ang madaling sisihin. Dahil kung ang problema ay systemic din dapat ang solusyon. At kung may batang nasasangkot sa karahasan, di ba, Ate Claire, ang tanong ay hindi lang, ano ang ginawa ng teachers? Ang dapat nating itanong ay ganito. Pakisulat po, Ate Claire, di ba? Una, ano ang ginagawa ng pamilya? Okay. Pangalawa, ano ang ginagawa ng paaralan? Okay, pangalawa na. Pangatlo, ano ang ginagawa ng komunidad? Okay. At higit sa lahat, ano ang ginagawa ng gobyerno para maiwasan ito?
Clear po ba, Ate Claire? Okay, very good. Dahil kung ang gobyerno 'no, ay may kapangyarihang gumawa ng, pulisiya, siyempre may responsibilidad din itong, tiyaking may, resources, protection at suporta para sa mga taong nasa frontline tulad ng mga guro, 'di ba? Kaya bago nating ituro ang daliri natin sa ating mga guro, tingnan muna natin ang buong sistema. Ate Claire, makinig. O, wag mo kapagdagdalan sa likod, ha? Dahil lang isang teacher na araw-araw na lumalaban para maturuan ang mga bata ay hindi kalaban. Kasama natin sila sa laban at kung gusto nating mabawasan ang karahasan ng paaralan, huwag nating ubusin ang oras sa paghahanap ng masisisi. Girls at the back, Claire Castro, nakikinig po ba? Okay. Hanapin natin ang solusyon dahil ang kaligtasan ng mga bata ay hindi dapat ipinapasa sa isang teachers lamang. Okay? Responsibilidad ito ng pamilya, responsibilidad ito ng paaralan, responsibilidad ito ng komunidad. At oo, Castro, Jose Castro at the back, makinig ha. Last ko na itong sasabihin sa'yo. Last na to. At higit sa lahat, ay responsibilidad din ito ng gobyerno. Malinaw? Clear? Okay. Thank you.